Ibang klase to kasi kung palagi kang busted, kailangan mo ang advice ko. So watch out. Let's go. Natatawa ko dito sa bagong topic natin ngayon, ang 10 tips para sa epektibong panliligaw. Bakit ko naman kasi na isipang gawin to, yung 10 tips para sa epektibong panliligaw? Eh syempre, unang-una, mahirap manligaw, no? Kokonti lang yung mga the few and the proud na magagaling, alam mo yun, komportable sila sa opposite sex. What I mean is, madali silang maka-adapt, madali silang makipag-usap, madali silang gumalaw sa babae, madali silang may mga talagang taong talented sa ganyan. Parang sa paggigitara lang, parang sa pagbibisikleta, or parang sa pagkanta. Mayroon ring mga tao na ang talent nila is magkaroon ng comfortability sa opposite sex. Yun nga is sa babae. Halimbawa, lalaki ako, mas madali akong makipag-usap o madali akong makipag-converse o makipag-halubilo sa mga babae. So, yun, may talent, meron talagang may talent na ganun. So, ang sa akin naman, para magkaroon ka ng chance, fighting chance, para syempre kahit papano, hindi pala kahit papano, parang magkaroon ka ng dawan. Kasi magkakaroon ka ng epektibong panliligaw eh. Kumbaga, kaya ko sinabing epektibong panliligaw is oftentimes pasok sa lahat. So, without further ado, ito na ang 10 tips para sa epektibong panliligaw. Tip number 10. Okay. Sa tip number 10 natin, masasabi ko, ang tip number 10 is kilalanin ng personal yung taong napupusuan mo. Mahirap ba yon? Hindi mahirap yon. Hindi. Nasa isip mo lang na mahirap yon. Kasi masyado mong pinalalawak yung, paano kaya baka hindi ako pansinin, o paano kaya baka hindi ako kausapin din. Yun ang mga nasa isip mo eh. Lalo ka na pagbagito kang first time mo or bagito kang nanliligaw. So, yun ang mahirap sa lahat, yung kilalanin ng personal yung taong napupusuan mo. Lalo na nowadays, masyadong uso yung social media. Mas gugustuhin mong i-add na lang sa Facebook, tapos i-chat mo sa Facebook. At least kung hindi ka pansinin, i-scene zone ka, walang problema, di ba? Para sa'yo. Pero hindi mo nga madidevelop yung character na kailangan mo, essential mo para maging epektibo yung panliligaw mo. Kaya ang epektibong panliligaw sa tip number 10 ko ay kilalanin ng personal yung taong napupusuan mo. Paano kayo magkakaroon ng isang conversation kung hindi mo kikilalanin siya? So halimbawa, usually naman ang mangyayari diyan, kaopisina mo, 'di ba? Kaopisina mo or nakikita mo or kapitbahay ng office nyo. So yun, what you have to do is approach the girl. I-approach mo. Puntahan mo, pakapalan mo yung mukha mo. Punta ka, i-introduce mo yung sarili mo. Ay, ako nga pala, hey, my name is, halimbawa is Bronson. My name is Bronson D. Magiba. And I'm from the other office. Ganun. Sabihin mong ganun. Nandyan ako sa, opposite office nyo lang. And nakita kita, naging parang interesado ako sa iyo. Gusto ko sanang makilala ka in person. Ayun. So pag maganda naman yung approach mo at decente naman yung girl at mabait naman yung girl, chances is kakausapin ka niyan. E sasabihin niya yung pangalan niya, hey, ako nga pala ano ba pangalan? Pangalang maganda. Lisa. Halimbawa, ako nga pala si Lisa. And ano pangalan nito? Nandito rin ako sa opposite side nyo. So magkakakwentuhan kayo, magkakaroon kayo ng
ng conversation. So that's the time siguro pagkatapos yung mag-usap at patapos yung magano, de syempre magpapaalam ko, ay sige, tapos na yung break natin, yung lunch break or something, or coffee break or something na gano'n. So sabihin mo, ay sige, pwede ba kitang ma-add mamaya or ganon? Ma-add kita para naman kahit papaano magka-usap tayo or something na ganon. O syempre, pag ikaw mabait ka, at least madisente yung pagkakasabi mo, chances is ibibigay niya yung Facebook account mo. And chances is magiging friends mo sa Facebook. Yun ang pinakamaganda sa lahat, di ba? So yun, nakilala mo na. At nagkaroon na kayo ng conversation na maikli. So it's a step. 'Di ba? Pwede naman siya magsabi ng no, pero nag-yes siya. Nag-yes siya na kilalanin ka, bigay sa iyo yung mismong Facebook account niya. So, that is good, 'di ba? Kaya 'yon ang tip number 10 ko sa inyo. Kilalanin ng personal yung taong napupusuan mo. Okay? Okay. Sa tip number 9. Let's say si Labi Dubs mo, yung gusto mong ligawan, nasa office nyo lang. Or another department ng office nyo. Let's say accounting department or doon sa mga billing department, something na ganun. Pansinin mo sa maliliit na bagay. Halimbawa, nakita mo siya. Papansin mo siya sa maliliit na bagay lang. Kasi yung mga maliliit na bagay, nagka-count yan eh. Yan ang tip number 9 natin sa inyo. Pansinin siya sa maliliit na bagay. Kahit maliit lang. Halimbawa, let's say, oy, Lisa, ang ganda pala sa iyo ng naka-pony yung buhok. Wow. Diba? Ganun ba? Thank you. Gaganon lang naman yun eh, diba? O next day siguro sabihin mo, ay Lisa, bagay sa yung shoes mo. Little things counts. Lagi, kahit sa mga babae. Lalo na disente ka namang pumorma at disente ka namang mag-ayos ng katawan mo. Ma-appreciate nila lahat yan. So, ang tip number na natin ngayon ay pansinin siya sa maliit na bagay. Okay? Okay. Sa tip number 8 natin ngayon. Ang tip number 8 natin ngayon ay maghintay ng right time para ayain siya sa simpleng date. Oh, hirap yata yun diba? Mahirap? Hindi mahirap yan, Brad. Totoo, hindi mahirap. Simple lang yan. Tsaka hindi nila, alam yun, hindi pinag-aaksaya ng panahon yan ng mga babae. Lang sa kanila yan, alam ba kung inayang mo sila, casual naman silang sasagot sa iyo eh. So, maghintay ng right time para ayahin siya sa simpleng date. Paano mo gagawin yung right time? Paano gagawin yung right time? Kuya Bray, paano po ba gagawin yung right time? Ayun, ganda ng question mo kung yun ang question mo sa akin. Ang right time na sinasabi ko, yung diskarte mo kung paano mo siya i-deliver. Kuha mo ba? Diskarte paano mo siya i-deliver. Kuha mo? Hindi. Okay, so ganito yan. So, kaya ko naman sinabing diskarte mo para sa paano siya i-deliver. Unang-una, yung pagkaka-deliver mo sa kanya, dun magkaka-impact yun eh. Halimbawa, gawa tayo ng scenario. Halimbawa, nagkita kayo sa cafeteria or sa canteen or something na gano'n. Then, nagkasabay kayo ngayon. Umorder siya, umorder ka rin. Usually, ganun kasi sa office eh. Meron siyang cafeteria, tapos may kainan. Tapos doon kayo pipila. So, kausapin mo, natural lang sa, halimbawa, kamusta pala yung work mo kanina? Okay naman, sasabihin niya, wala bang mga past due bill or something, o kung related siya sa accounting, sabihin mo, ganun. Sabihin niya, ay meron ka, medyo mahirap na, ang hirap nga rin, kahit sa amin, ganun eh. Dito nga sa designing area, nahihirapan rin ako. Ay, ganun ba? Ganun yon. Siyempre, mag-isip ka na. Paano kaya gagawin ko? Kamot ng ulo ka, diba? Pero dapat, mabilis ka mag-isip. So, isipin mo, ay,
baka gusto mo magkape kahit minsan lang. Tapos mag-iisip rin yun. Siyempre ang isip nun, bakit nag-aaya ng kape to? Diba? Pero kung enough na convincing power mo is yung baka magkape and susundan mo na, hindi, wala lang, gusto ko lang makilala ka ng konti kasi syempre matagal na tayo rito sa opisina, tapos nagkikita lang tayo rito, I find you interesting. Gusto ko lang na magkape tayo, mag-usap tayo, and malay mo maging magkaibigan tayo, di ba? Yun ang pinaka the best na sasabihin mo. Siyempre, naniniwala ako na ang relationship nag-uusbong muna sa pakikipagkaibigan yan. Naniniwala ka ba doon? Yun ang pinakamagandang foundation kasi ng papunta sa maging kayo. Kasi unang-una, kaibiganin mo muna. Pagka sinabi mong ganun, siyempre kung nakikita naman na interesting ka, sasabihin sa'yo, sige tara, kape lang naman eh. Kailan ba yan? Ganun. So pasok ka. Pwede naman sabihin niya na, ay, may ako eh. Pero ang sinabi niya sa'yo, sige, kailan? Okay ka na nun. Good na yun. So pasok na yung right time mo. Yung sinasabi ko, right deliverance sa pagsasabi mo sa kanya ng simpleng date na aayain mo. Okay ba yon? So, ang tip number 8 natin ngayon ay maghintay ng right time para ayain siya sa simpleng date. Hindi kailangan magarbo. Hindi mo kailangan magarbo, mag-isip ka pa kung ano gagawin mo or something. Hindi. Simpleng date lang, okay na yon. And ang mga babae naman, usually hindi nila minamain dyan. At kung simpleng date lang, chances is 80% sasagot yan. Kumbaga, yes ang sasagot niya. Kasi nga simpleng date lang. Hindi niya naman alam kung ang pakay mo is manligaw talaga or gusto mo lang talagang makipagkaibigan. So, yun ang pinaka goal mo. So, yun ang tip number 8 natin ngayon. Tip number 7. Ano ang tip number 7 natin? We all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?